Dahil hindi tanggap ng pamilya ko ang hiwa kong tomboy, kaya mas pinili kong sumama sa kanya. Pero hindi ko akalain na gagawin niyang madilim ang buhay ko dahil sa Dear Arivine. Andito ako sa iyong palatuntunan upang magbahagi ng aking karanasan. Wala kasing makaintindi sa aking pinagdaanan. Kaya dito ko na lang ilalabas ang aking nararamdaman at baka dito ay makatanggap ako ng tamang salita at payo mula sa iyong mga followers. Ako si Christy, 26 na taong gulang. Kung tatanungin mo ako noon kung ano ang aking pangarap, sasabihin ko lamang ay makahanap ng taong tatanggap sa akin ng buo at mamahalin ako ng tapat. Noon akala ko ay natagpuan ko na ang lahat ng iyon sa piling ni Tolitz, na 31 taong gulang at isang tomboy. Noong una pa lang kaming nagkakilala, ipinaramdam niya sa akin ang pagiging espesyal. Napakamaalaga, napakamatamis, at laging nandyan upang makinig sa bawat kwento ko. Sa kanya ko naramdaman na may halaga ako, lalo na't noong mga panahong hindi ako lubos na nauunawaan ng aking pamilya. Dahil sa matinding pagmamahal at paniniwalang siya na ang para sa akin, nakipagsapalaran ako. Noong nalaman ng aking pamilya ang aming relasyon, mariin silang tumutol. Ayaw nila kay Tolitz. Marami silang sinabing masama tungkol sa kanya at hindi nila tinanggap ang aming pagsasama. Napasabak ako sa gitna ng mga taong nagpalaki sa akin at ng taong akala ko ay sasagip sa akin. Sa huli, dahil sa tindi ng aking damdamin at sa paniniwalang naiintindihan lamang ako ni Tolitz, gumawa ako ng desisyon na akala ko ay tama. Ang iwan ng aking pamilya at sumama sa kanya kahit na ito ay labag sa kalooban ng lahat. Akala ko yun ang simula ng masayang buhay na pangarap ko. Ngunit hindi ko akalain na ang desisyong iyon ang magdadala sa akin sa isang bangungot na mahirap takasan. Noong una naming pagsasama, maayos pa ang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ni Tolitz. Ang dating mahinahon at mapagmahal ay napalitan ng pagiging mahigpit at mapaghinala. Bawat galaw ko ay binabantayan. Bawat labas ko ay may tanong at pagdududa. Sobrang hilig pa niya, araw at kanya ang buo kong katawan, dahil mahal ko pumapayag ako, dahil akala ko ay bahagi ito ng isang pagmamahal na nagsasama. Pero ang pinakamasakit sa lahat, nalaman ko ang isang katotohanang dumurog sa aking puso. Hindi lang pala ako ang babae sa buhay niya. Marami kami. Marami kaming tinatanggap ng kanyang pangako. Marami kaming niloloko niya gamit ang mga salitang akala ko ay para lamang sa akin. Masakit isipin na ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ang pamilya ko, ang tahanan ko, at ang tiwala ko. Habang ako ay isa lamang pala sa marami niyang kasama. Dahil sa bigat ng aking nararamdaman at sa sakit ng pagtataksil, ilang beses ko nang sinubukang makipaghiwalay. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ko na kaya. Na nasasaktan na ako at nais ko nang umalis at bumalik sa dati kong buhay. Ngunit sa tuwing gagawin ko ito, nagbabago ang kanyang anyo. Ang Tolitz na kilala ko ay naglalaho at napapalitan ng taong puno ng galit at banta. Kapag sinasabi kong aalis na ako, laging may kasunod. Sinasabi niyang huwag akong sumubok na lumayo dahil hinding-hindi niya ako hahayaang maging payapa o masaya kung wala siya. Sinasabi din niya na wala nang magmamahal at tatanggap pa sa akin dahil pinaydadaanan niya ako ng paulit-ulit na unti-unting tumatatak sa isipan ko. Binabanggit niya ang mga bagay na maaari niyang gawin sa akin o sa mga mahal ko sa buhay kung pipilitin ko siyang iwan dahil sa takot na pipilitan akong manatili. Araw-araw akong nabubuhay sa pag-aalala at pangamba. Pakiramdam ko ay nakulong ako sa sarili kong desisyon. Malayo ako sa pamilyang handang tumanggap sa akin. At kasama naman ang taong akala ko ay kakampi ko, ngunit siya pa pala ang dahilan ng aking pagdurusa. Ang bawat sandali ay puno ng panghihinayang, hinayang sa panahon, hinayang sa tiwalang nasayang, at hinayang sa kalayaang nawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nandito pa rin ako, nagtitiis at naghihintay ng tamang panahon. Naghihintay ng lakas ng loob at pagkakataon upang makawala, mabawi ang aking sarili, at muling simula ng buhay na nararapat para sa akin. Isang buhay na malaya, ligtas at walang takot.